Kababayan, at muli namin kayo binabati ng masayang oras sa po kayo naroon sa panig ng mundo. So, andito pa rin po tayo sa PDP Laban Assembly para gunitain natin itong Duterte Legacy ngayong peace official dito po sa ating bansa, August 21, 2025. Kanina napag-usapan natin tungkol sa peace of order situation ng ating bansa nung panahon natin, Digon, anong mga nagawa ng gobyerno nung panahon niya. So, naging guest natin si Secretary Bello, Secretary Esperon, at sa Secretary Pras. At nabanggit din tungkol sa issue about drugs na siya yung ginagamit ngayon against Tatay Digo. Ang pag-usapan naman natin ngayon yung naging performance ng Duterte administration in combating corruption. Kasi sabi nga, public office is public trust, nasa constitution natin yan. At doon yung tenets of constitutional guidance kung ano ang dapat gawin ng mga empleyado, opisyal ng gobyerno. Hindi nawawala ang korupsyon sa amang panig ng mundo. Meron at merong nangyayari dyan. At alam naman natin na ang ating bansa ay napakababa ng rating niya sa Transparency International Corruption Index. Kung hindi ako nakakamali, nasa 113 plus o 118, 114. Naku, masyadong mababa yun at hindi yun kaaya-aya o katanggap-tanggap sa mga foreign investors. Kasi yan po yung isa sa kanilang pinagbabastiyan para maging attractive ang isang bansa. Kung masyado po tayong nandoon sa level, hindi magpupuntahan po rito yung mga negosyante at maglagak ng kapital. Unahin na natin pakinggan yung ating chairperson ng ating legal department ng PDP Laban, si Attorney Yvette Maganda Contacto. Yan, Attorney Yvette. Maganda talaga. Yan, pakinggan natin si Attorney Yvette. Hello. Hi. Magandang hapon po sa lahat, pati ho sa listeners ng PDP Laban Online. Ang Presidential Anti-Corruption Commission po ay isa sa mga agencies po na itinatag ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang tugon sa kanyang promise, no? Sa kanyang promise nung siya ay nangangampanya. At kami naman po sa PDP Laban, nung hinihingi namin siyang tumakbo, kasi sabi namin, kailangan namin ng leader na magpapatakbo ng bansa na crime-free, drug-free, insurgency-free, corruption-free under a federal system of government. Lahat po yun ay naging plataforma ni Mayor Duterte nung siya ay tumakbo bilang kanyang campaign promise. At sa pagtataguyod niya po ng Presidential Anti-Corruption Commission, isinatupad niya ang kanyang pangako under Presidential Executive Order number 43 na nilagdaan po niya noong October 4, 2017. At ang pakay po ng Presidential Anti-Corruption Commission ay maging advisor po ni President Duterte para po matugunan yung mga reklamo laban sa mga presidential appointees or nominees sa gobyerno mula sa salary grade 26 or mula Assistant Regional Director pataas. So, dahil nga katuwang namin dito ang ombudsman kasi sila ko ang takbuhan. Kaya lang sa ombudsman kasi lahat ng government officials. So dito po, sabi ni Presidente, we will concentrate dun sa mga appointees niya. So dun po, tinupad po niya ang kanyang pangako. Thank you, Attorney Yvette. Pakinggan natin si, dito muna. Bagay ko, pinakabata. Si Attorney Doy Brigas, ito, birth ko rin sa fraternity ito, kaming tatlo ni na Secretary. Pakinggan natin si Attorney Doy. Taga-Abra siya. Tutungkol ba sa PACC o tungkol sa ARTA? Both. Kasi tumawid naman. Both, kasi yung ARTA naman, yung anti-red tape yan, doon napapawasan na pre-prevent na natin yung corruption. Kasi kung hindi masyadong maraming red tape na dadaanan, mabilis ang proseso.
Ay ngayon kung maraming red tape yan, kung minsan doon nagkakaroon ng suhulan upang mapabilis lang yung proseso. Nagkakaroon ng favoritism. So with the anti-red tape, talagang doon pa lang nabawasan na yung corruption. Briefly, no? Nung tayo kasi yung PCC, mga na-appoint si ang husband na ating Lisa, si Ted, no? Si Ted, baby. At saka si Greco, and then si Commissioner Chong, at saka ang chairman. Tapos dati kasi kasama kami sa dati sa BCC na kawali ako. Kinuha niya ako executive director. Yung trabaho ng executive director, second. Kaya asikasuhin mo yan, asikasuhin mo ito kaya lahat. No? Anyway, magkatong kami ni Greco, maghuhurin, traffic, and everything. No? At kanina si Del Esperon, yung wife niya, nagkwento nag-report sa amin, no? Corruption sa military, sa hospital, no? Right then there, dalawa lang kami ng staff ko, pumunta kami, inspect namin, meron na kami in a week's time, meron na kami report, no? Tapos, pero ang maganda kay PRD, hindi porket binigay mo ganyan, di-decision na kagad, no? Pinatawag niya both kami, no? Tapos saka pinakinggan, and then saka siya nag-decide, no? Ganun siya, no? Yung sense ng kanyang justice, no? Hindi siya yung papasway kagad na, ano? Unless yung ebidensya is very convincing, no? Talagang hindi mo naman, no? Anyway, so, nung ma-appoint naman ako sa ARTA, no? Kinuha ako ng kapatid naman, ni Hero, no? Si chairman, aming director general is si Jeremiah Dalica. Sabi niya, kung ito, isama ka dito. No? Ano ba yan? It is of doing business. Sabi ko, mag-pray ko muna, pero yung kasi acronym is of doing business, EDB. Pangalan ko, Eduardo Dominguez. Sabi ko, sige, pasok na ako dyan. So, anyway, nung ma-point, no? Isa sa mga bagay na hindi kumain is that nandun kami sa Malacanang, alam mo, COVID pa nun, no? Tapos, merong, doon sa kabilang, sa kabilang side, yung kabilang portion ng sa Malacanang, sa Katawangan. Anyway, doon ang meeting, tapos may kausap si PRD, isang manipis na wall lang yung magpapakita. Hinihintay namin yung chance namin na matawag. No? Ang kausap, sa bahay para. Ang kausap, si Senator Bongo, si PRD, tapos isang nagreklamo ba, sa LTO to, no? Si Alden, si Ascal, at saka si Grace siya nagreklamo. Ang tagal ko, pero tapos biglang nabanggit na kung hindi dahil sa ARCA. Tapos naisip yun na, dyan, sabi niya lang, Senator Bongo, andyan ang mga ARCA, taga-ARCA, pumunta kami ngayon, pagdating namin, tapos sinasabi ngayon, yung action na ginawa, no? Actually, what happened was that yung nirefer ng office ni Gert sa ARCA, at stop niya, nagkaroon anak ko rin. Tapos sinabi naman sa staff ko, at diretso na doon sa LTO, kaya na-action ng kagad. At sabi ni PRD, tuwa siya. Sabi niya, gawin niyo lang yung tama, andyan ako sa inyo. So, ang nangyari talagang full support sa amin. At after that, siguro ang nangyari, right after ng election, isa-isang pinipag na.
kami ay unang-una, hindi kasi bylaw kasi kami, no? So hindi pwedeng i-abolish. So why, ang PCC naman, in-abolish. Thank you. Na-intriga ako dito sa t-shirt na dala-dala niya, no? Na Regime of Christ, Rock and Roll Movement, di ba? Roll of Law. Yan. Pakinggan natin si... Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si retired General Carlos Kita at dating Deputy Director General ng Anti-Red Tape Authority. Isa sa mga pinakamagandang legasiya o pamana ng ating mahal na Pangulong Duterte ay ang pag-aproba ng Republic Act 11032 noong 2018. Ito po yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, no? Noong 2018. Ito rin po yung nagtatag nung aming opisina, yung Anti-Red Tape Authority. Although wala na po kami ni Yusek Prigas, no? Kasama po namin doon dati si younger brother ni Chairman Greco Pelican, si Attorney Jeremiah Pelican. Nung kami po ay nando doon, ay talagang malakas ang loob namin. Dahil nga very decisive ang mga utos ng ating mahal na Pangulo noong araw. And dahil sa utos na yon, talagang ini-implement namin yung enforcement at saka empowerment. No? Yung enforcement, nag-create po ang ARTA ng Special Operations Unit. Ako po yung nag-head nun. At kami yung nag-kakandak ng mga entrapment operation sa mga tiwaling opisyal, yung mga fixer. No? Ang number one na laging nadadali namin dyan, yung LTO. Doon sa LTO, sa office niyan, main office, dumadaan ka pa lang doon sa kalsada, hindi ka pa pumapasok, sinasalubong ka na ng mga fixer. Alam nyo ba na nag-undercover ako noon, no? Retired general ako. Kunyari, kukuha talaga ako ng lisensya, i-renew ko, dahil expired yung license ko. No? Abay, lumalakad ako sinasalubong na ako ng mga fixer. Hindi nila alam na talagang sadya namin ulihin sila. So yun, sa madalit sabi, apply ako, okay, sige, transact. Ayun, ang finale, na-apprehend namin sila. No? And meron ako lisensya. Maganda. Pero talagang sinadya namin yun, no? Ganon ka-tindi. Noon, yung mga iba-ibang ahensya talagang takot sa amin dahil talagang ini-entrap namin, nag-partner kami with PACC. May partnership kami. So, ang gusto kong dito ay hindi kagaya ngayon na nangyayari na kaliwat kanan ay puro korupsyon. Sa ngayon, nakikita naman natin, napapakinggan natin yung nangyayaring hearing ngayon sa Senado. And yung Kongreso, may initiative din, hopefully, lumabas talaga sa Kongreso. Pero dapat ituloy natin ang laban kahit wala na ating mahal na Pangulo, yung kanyang legasiya, ituloy po natin. Yun ang panawagan po namin na hinihiling din po natin sa ating Pangulo ngayon, si PBBM, na magtatag siya ng independent body. No? Yung iba na nananawagan nga ng PDP, I think Truth Commission naman ang panawagan ng PDP. No? Sa amin naman ay independent body na kung saan magpa-participate yung mamamayan. No? Mga selected citizens na may integridad. Yun po, sana po ituloy natin yung naging laban natin nung Presidente pa si Pangulong Duterte. Kaya po natin to, kaya buhayin natin yung sinimulan niya
at ibalik natin si Pangulong Duterte. Mabuhay si Pangulong Duterte. Thank you, General Kita. Pakinggan naman natin si Chairman Jericho Berca ng PACC. Dalawang ARTA, dalawang taga-PACC. Po, magandang hapon po sa inyong lahat. At Sayang yun. nagpapasalamat po muna ako sa PDP for hosting and organizing this event. Palakpakan po natin sila. Mahalaga po itong pagbabalik alaala ng legasiya ng Pangulong Duterte. Pero we do not want this to, I don't want this to look like na sinasampal natin ng administrasyon ngayon. Dahil ba ito ginawa namin, ito ginawa nyo. Pero kailangan nilang malaman at kailangan malaman ng taong bayan para magkaroon ng standard. Dahil for that 6 years na administrasyon ng Pangulong Duterte, nakatikim ang Pilipino na pwede pala to at anong dapat. The Duterte administration, led by President Rodrigo Duterte, has set the standard and has given the goal for the Philippines. Ano ba ang pwede natin gawin para umayos ang Pilipinas? And for all the limitations, mga bagay na hindi po natin natapos. Example, ang korupsyon, ang krimen at ang droga. Lagi naman po nandyan yan. Hindi po mawawala yan. Pero yung level ng kanilang presence, nababawasan po yan pag ang gobyerno ay tunay na nagtatrabaho na labanan ito. Yun po nakita natin sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang durugista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan patatakbo ang tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng asosasyon, ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo mo kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao. Kung totoo po, ay ipaki-flash ang Duterte legacy, ipakita natin kung ginawa ng PACC. Pag pinilang yung 13,000 cases po ang inaksyonan namin, 6 years. Mahigit. 272, asang tawag? Ito. 272 counts of malversation against them. Hindi ko makita dito. Pero 200 mahigit, 250, almost 250 high-ranking government officials, secretary level, undersecretaries, generals, ang amin pong kinasuhan sa ombudsman. 24 ang amin pong pinakulong. Pinatanggal namin 700 through the President. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin niyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi ho nila ito natatapatan pa hanggang ngayon. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon, sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon,
talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Alam na. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. O, 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgency. Lahat nagbalikan dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Paus, anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng... Anak ng anak. Bawal magmura. They are petty idiots. Sino ang nagpa-imbestiga kay Pangulong Duterte? Sino nagpatawag sa amin doon? Anak na naman. Hindi ho ba? Lahat. Ngayon, buhay na naman po ang yung Duterte Youth Party List. Tinanggal, ang ipinasok, anak na naman. Anak ng titi. Ngayon, buhay na naman po ang komunista. Pangatlo, flood control projects. Una, wala po sa atin yan ng unang yan. Walang ganyang kalaking lumalabas sa 1.2, 1.7, 1.9 trillion pesos na raw ang lumabas sa walang kwenta at puro maanumalya na ghost projects pa yung iba na flood control projects. 1.2 trillion, unheard of po yun. Bakit hindi ho alam mo yung pag sinabi mo kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Ngayon, ang buong Pilipinas involved na sa investigasyon ng flood control. Pati Pangulo Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nandun na nag-check nung baha, flood control projects. Ang Senado iimbestiga na ng proseso, ng kontrobersya. Ang Kongreso, ang taong bayan, Arconin po, buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control project. Nung may PACC lang ang gumagawa nun. And the rest can do what their job is. Meron tayong bill. Yung mga cabinet members noon, mga opisyal, especially the cabinet members, because under direct direction po ni Presidente Duterte yan, can do positive things within their mandate. Secretary Art was doing build all the way. Secretary Lambino was doing economic development all the way in Cagayan. Kasi merong mga opisina na nagbabantay. Alam niyo po ito, walang biro ito. Tanungin niyo po ang customs. Pag dumating po kami doon noon, kalahati ng opisina umuwi sa takot. Walang biro po yan. Pag dumating ako doon, mahilig po kami sa PACC mag-alaga ng takot. Alam niyo, alaga ng takot? Yung tatakutin mo na tatakutin para hindi gumawa ng masama. So, laging inaalagaan mo sa takot. Ang DPWH, ganyan din po yan. Kung meron man pong korupsyon noon, hindi ganito kalaki. Yan po ang puntos ko. Hindi po ganito kalaki. Tatlo lang po yan na isinulong ng Pangulong Duterte, kaya natin siya minahal, sinamahan, at nagustuhan. Labanan ng droga, labanan ng korupsyon, labanan ng krimen. Ngayon, sa nangyayari po ngayon, in one way, natutuwa ako kasi now the government realized na hey, we have to fight corruption. Ngayon, nakikita natin na ang Senado ang
Kongreso, nag-uumpugan. Senado lang naman talaga ang kamatch niyan. Ang presidente, binubunyag. Pero hindi pa siya tumatawid sa kontraktor. Sa totoo lang po, yung kontraktor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat Utusan yan. lang yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niya. Pag sinabi lang 50%, 50% na bibigay Yung niya. nagbidding. So hindi ho yan ang mastermind. Correct. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Yun. Sino ba yun? Sino? Buwaya. Hindi nga, anong pwestong buhaya? Kongreso. Congressman. Oo. Kaya nga, Congressman Congress. naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer, Tama. ito po ang nagpapabid. Sila nagpapabid eh. Ito ang nagde-design, ito nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer, ito sa congressman, papalitan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. Si Tambalos. So sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o yung BD? Yung Congressman. congressman. Pero huwag ka magsasalita ng masama sa congressman, tatawagin ka sa quad ko. Oo nga. Eh, nandyan naman po kayo eh. Oh, tatawagin mo ako sa quad ko. Pagtatanggol nyo kami. May Ano aeroplano na, na tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila rin, naka-aircon ka pa. At pag kinulong po nila ako for doing what is right, I will consider that as a chip on my shoulder. Yes. Totoo ang ginawa ko. Yes. Ngayon, ito po ang problema natin. Hindi ko alam if President Marcos, paano niya itatawid ito. I'm hoping to see, I'm watching eagerly, paano niya itatawid ito sa mga congressman. Paano niya itatawid ito? Hindi ang contractor, hindi pa yung DPWH. Ako po ang isang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Sana po ang Senado, since nag-blue hearing na po, Blue Ribbon Committee hearing na sila led by our good Senator Dante Marcoleta, sana po ay pasugpinan na niya nila lahat ng salin nung mga congressman. O pag nagalit ang congressman sa akin dito, sabi ko, congressman. At siya magagalit kung hindi naman sila congressman. Congressman nga eh. Kung pasugpinan nila lang congressman Salin at DPWH Salin para makikita na natin kung gaano ba talaga ang in-increase ng yaman or din-increase ng yaman ng bawat isa. Nasa proseso po lahat. Para malaman muna natin. Paano pa po? Lastly, ito na lang po ang gusto kong banggitin. Kailangan po talaga tayo ngayon magkaroon tayo ng concerted effort na biyakin ang sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa Presidente, sa Kongreso. Pag sabi ko po Kongreso, sama Senado doon, Kongreso, Police at COMELEC at National Government. Dahil ang Kongreso at ang Presidente lang po dito ang may hawak ng lahat ng pera ng bansa at lahat ng kapangyarihan ng bansa na pagka nilang pinili itong abusuhin, wala po tayo lahat magawa. Pag pinili ng COMELEC na hindi ka manalo, hindi mo na alam kung tama ang boto na binigay sa'yo ni Miro. Hindi natin na, wala naman tayong record. Pag pinili ng gobyerno at pinag-utos ng Pangulo na damputin ang kahit na sino sa atin ng pulis, gagawin ng pulis kahit walang warrant, kahit presidente ka pa. Yun po ang sitwasyon ngayon. Ang pera, 1 trilyon na po ang winawaldas. Araw-araw na natin silang hinihiya sa social media at media. Hindi pa rin nila tinitigilan dahil wala naman talaga tayo lahat magawa. Hindi po yan ang dahilan at ang
ang pinakadahilan kung bakit natin itinatag ang ating saligang batas, ang bagong saligang batas noong 1987. Kaya natin itinatag ang ating saligang batas nga para biyakin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa presidente, ang kanyang ama noon. Ang problema natin, nung gawin natin yung saligang batas natin, yung pagkakabiyak, kulang po, napunta lamang sa mga senador, congressman, at mga politiko. So now, the 110 million Filipinos is ruled only by 2,000 politicians or 2 million politicians in government. Lahat ng pera at kapangyarihan hawak na, pati po lupa natin, kanila, pati binili natin lupa, mabayaran pa natin sa kanila taon-taon ng milyar. Pag hindi mo binayaran yung lupang binili mo, kukunin nila sa'yo at bebenta sa iba. Paano naging sa gobyerno ang lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. Ang lupa, bigay ng Diyos sa tao, hindi sa gobyerno. Tama. Ang pera natin, bago nyo pa makuha, halos kalahati kinukuha na nila. Tayo nagtrabaho, tayo nagsisweldo, pero halos kalahati kanila. Mamaya kita Gagawin point barrel po nila. Ngayon, nakikita po natin, mga congressman, mas matalino pa sa Supreme Court. Sir, mga abogado, nag-aaral ako ng abogado. Sorry. That is beyond their turf and jurisdiction. Nagsalita na sa Supreme Court, kahit abogado ka, wala kang karapatan na mas marunong ka sa Supreme Court. Dapat nga po pinagparusahan, pinag-contempt ng Supreme Court yan. Tama. Ako, ibig sabihin, kung sasabihin po nila na the sole jurisdiction and power to impeach an impeachable officer lies with Congress, the same thing that the Supreme Court can say, the sole power to interpret the law lies within the Supreme Court. Hindi ko pwede sabihin mali ako, kahit abogado ka, lalo na abogado ka. Pero ngayon po, wala na po yun. Ibig sabihin, wala na hong batas ngayon. Kailangan ho natin itulak ang konsepto na itinulak ni Nene Pimentel, sinalo ni Rodi Duterte, itinuro sa atin noong 2016 ang federalismo muli sa ating bansa. Pagka ginawa po natin yan, mabibiyak ang pera at kapangyarihan ng national government. Ate-ate. At lalakas po ang kapangyarihan ng local government para i-develop ang kanilang lugar. Dadami po ang trabaho sa Pilipino, dadami ang mga kumpanya na papasok, gaganda ang peace and order, mababawasan po ang korupsyon. Kagaya sa ibang bansa. So ang proposal ko po sa ating pamahalaan, na hindi niyo naman po ako dapat pansinin, pero gusto ko lang sabihin dahil kalayaan kong magsalita. Kung hindi natin mababago pa ang sistema ng pamahalaan ngayon, pero ngayon, budget season, budget month na po ngayon. Pwede nyo na pong biyakin ang pondo at ibigay sa local government at patakbuhin ang Economic Development Council mula po sa barangayan. Barangay Economic Development Council hanggang Local Development Council, paakyat po ng National Development Council para ang mga tao ang magsabi ng mga programa at proyektong kailangan nilang pondohan na dadalhin po sa City Council, dadalhin sa Congress ng congressman at yun ang kanyang papopondohan. Para nasa Maynila ka, hindi ka binibigyan ng fertilizer. Hindi ka pinapaha, pero binibigyan ka ng flood control. Dahil ang programa nang gagaling po sa tao. Patakbuhin po nila yan, maraming problema sa korupsyon ng ating pong mababawasan. Then, the national government, the President, Senate, and Congress must oversee the implementation of these projects para pag mayroong mga local government officials na nag-corrupt na mga proyekto, patanggal nila, kasuhan nila, imbestigahan nila. Pwede mo nilang gawin ngayon. Last, I'm sorry, ito po talaga ang last. Paliliwanag ko lang po sa inyo. Yung ginagawa po nila ngayon, nung time po namin, hindi ko sinasabing mas magaling kami sa kanila. Mas magaling na kayo, sige na. Pero ito lang yung ginawa namin. Lahat po ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, Customs, BIR, Police, DOH, DPWH,
DOJ, DSWD, pinalikha po namin under PACC when I became chairman ng National Anti-Corruption Coordinating Council at mga anti-corruption committees sa lahat ng mga opisina, lahat pati corrupt na opisina, pinalikha po namin ng mga anti-corruption committees para may nagbabantay at nagko-coordinate sa amin ng mga anomalya at mga issues na na-address agad. If they are really serious in fighting corruption this time, all they have to do is to reactivate the committees and the council that was already created by the PACC in 2021. Makinig ka kasi. Paltan na lang ho nila ang pangalan. Gawin lang po nila yan. Ngayon, hindi mo si President Marcos, ikot ang ikot. So, puro Bulacan naman ang iniikot. Sana mahirap po for a president. I know he's doing this for the country, di ba? Para gumanda ang trust rate. Okay, fine. Pero to do this properly, efficiently, and like a government, activate nyo lamang po yung National Anti-Corruption Coordinating Council at pa-activate nyo po lahat ng mga anti-corruption committees at anti-red tape committees na nakatatag na po noon 2021 pa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Makukuha nyo na po at kaagad. Siguro po, conservatively speaking, kalahati porsyento ng corruption sa Pilipinas, automatically, in 1 month, mababawasan. Yan po ang aking maliit na huwag na niyong pansinin mungkahi. Thank you, Chairman Gregor. Well, napakaganda yung kanilang mga binitawang opening statements. So kanina, napag-usapan na natin yung issue on internal security problems sa Pilipinas tungkol sa NPA, CPP, NDF na sa Amerika, diniklara nila yan na terrorist organization. Kaya medyo nagkaroon ng problema doon sa interim peace agreement na hindi na ipatupad, inabutan ng COVID at meron explanation sa Secretary Esperon. Napag-usapan din kanina yung tungkol sa drugs problem na yun ang isa sa pangunahing programa ng PRRD. At ang pangatlo, ito na ngayon, yung issue ng corruption. At dito na ipaliwanag ni Chairman Berica and the others kung ano ang nagawa nila in a span of 6 years. Nung una, si Kadante ang nandiyan sa PACC, our good friend, the late Dante Jimenez. Nakasama namin dun sa 16 na membro ng court na sumuporta kay Mayor Digong bago siya tumakbo Pangulo na pinagpatuloy ni Chairman Berica. Alam po ninyo, yung pagtatatag ng PACC ni PRRD, napag-usapan namin yan ni Chairman Dante bago niya tanggapin yung offer ni PRRD na sumama siya doon sa cabinet. At sabi ni Kadante sa akin, mag-meeting kami sa Club Pilipino, anong maganda? Sabi ko, anti-corruption ang iyong pinaglalaban eh. At iyon ay patatag mo. Just as like what they did in Singapore. Kasi sa office of the Prime Minister in Singapore, meron talagang anti-corruption body separate from the Corruption Practices Investigation Board of the national government of Singapore. Parang dito sa atin, meron tayong ombudsman, meron silang CPIB sa Singapore. And then, under the office of the Prime Minister, you have that special select group of trusted individuals na sila ang nag-iimbestiga lalo sa mga high-profile cases of corruption. At iyon ang ginawa ni PRRD when he created the PACC, which had really become very effective agency in government under the office of the President. And mind you, nung itinatag din yung ARTA, complementing now the efforts of the PACC, dahil yung ARTA will expedite transactions in government. Mababawasan ngayon itong mga fixtures na sinasabi ni General Kila, etc. na pinatatagal ng mga empleyado yung pag-approve ng kung anumang lisensya or whatever. So, at least doon pa lamang na-prevent na kagad ang corruption. Ngayon, yung hindi pa na-prevent, talagang malala, pumapasok ang PACC at nakita natin ang epekto.
Pero one thing na pinakita ni PRRD for the past 6 years that he was in government, hindi niya ginamit itong ahensya ng gobyernong ito, PACC, NBI, PIDEA, na weaponize against his political opponents. He never weaponized government to go after yung mga opposition political groups. Hindi katulad po ngayon, sad to say, na-weaponize na yata lahat ang ahensya ng gobyerno. Kaya ang pinaka-popular na politiko ngayon, sila ang target. At ang ginagamit na issue laban sa kanya is corruption of confidential funds. Which we know, alam natin lahat na hindi totoo because alam natin yung nature ng confidential funds. And we are talking of a very small amount compared to the magnitude of the office of VP Sara as Defense Secretary and at the same time as Vice President with all these controversial confidential funds, so to speak, yung ginagamit. So doon natin makikita ang difference ng pamamalakad ni PRRD. One of the legacies of PRRD is to effect good governance without weaponizing government for political ends. So, yan. Ito, pakinggan natin si Atty. Doy because meron siya sasabihin tungkol sa ARPA. Siguro hindi nyo na marami. Magkasama kami ni si yung sa China, no? Ang PACC ay merong MOU with CCTI, yung corruption ko ng China. No? PACC ang kinuha. Bakit? Kasi humingi sila ng tulong sa PACC para mahuli yung mga corrupt na nagtatago ito ng mga Chinese. No? At in the span of 1 month, nahuli natin yan at napadala at napag-report sa China. No? So, ibig sabihin, ganun kabilib pati ang China sa atin noon. Kaya maayos yung relasyon. Di ba? At karoon ng pirmahan, nagkaroon ng MOU, ganun ang China. Kung tapos pinapolis yung ACC, ang nangyari, yung MOU na wala na rin, di ba? Yung sinasabi ni Atty. Doy, even the People's Republic of China government, okay, na nakita niya kasi kung gaano kagaling yung PACC at that time. At alam ko po yan kasi ako po ang chairman ng Association for Philippines-China Understanding hanggang ngayon. Na sabi ng China, marami kaming hinahanap ng mga Chinese citizens namin na tumakas sa China at nagpunta dyan sa Maynila. Wanted sila sa amin at sila engaged sa iba't ibang klaseng corrupt activities dyan sa Pilipinas. Online gaming, human trafficking, smuggling, drugs, etc. So meron silang sinabmit na mga pangalan. At nagkaroon ng agreement or understanding ang PACC at ang counterpart agency doon sa China sa pagkikipagtulungan para mabawasan o mahuli itong mga Chinese nationals that were here then in the Philippines. At during that time, I know nangyari yon. So nahuli itong mga ito. Nahuli itong mga ito dito sa Pilipinas at immediately diniport ka agad sa China. Ewan ko kung anong nangyari na sa kanila doon sa China. Kaya alam naman natin, iba yung swift justice doon sa China. Pero in fairness sa Chinese government, talagang yung kanilang mga corrupt na mga tao, no nationals nila, na tumatama sa China, pumupunta sa Pilipinas, ay talagang sinusundan nila at gusto nilang huliin at paparusahan sila. Hindi yung tinataboy nila itong mga kriminal at pupunta sa Pilipinas. Actually, hindi. Pag alam nila kriminal yan sa China at tumakas sa China yan, hahabulin nila yan kahit na saan makarating yan. Kaya napapabalita hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Cambodia, Laos, Thailand, hinahabol ng Chinese government yan. And I am in the know, yung sinasabi ni Atty. Pigas na ganun ang nangyari nung panahon na. Dahil believe ang Chinese government doon sa capability ng PACC. Yeah. Ito lang po yung sinasabi ng Philippine Development Plan ng administrasyon ngayon. Ano?
sabi ito, however, the decline in the scores in the onset of the coronavirus COVID-19 pandemic in 2020 highlighted the disruption of transparency and participatory mechanism when the government diverted its resources to more urgent service delivery issues. Nevertheless, the continuous implementation of the ease of doing business and efficient government service delivery, as well as reform of public fiscal management policies, enabled the country to sustain the LPI scores despite the challenges brought about by the pandemic. In fact, the Philippines emerged as one of only 4 countries and the only Asian country that demonstrated an adequate level of accountability in the early COVID-19 fiscal policy responses. Ito po, nasa Philippine Development Plan ng ating present na administrasyon. Ito pong achievement ito, yung panahon ng pandemic at panahon ng PRD. No? At iilan din po ang tao din noon, wala pang 200 na hindi pa napupuno. Tapos, katatayo pa lang ng organisasyon, bigla nagkaroon ng pandemic. Wala pang office, no? Wala kami, yung budget kirat kagad. No? Wala pa kami mga sakit na kaya lahat to. Kumbaga sa project practice, puro umano pa rin. So, pero dahil yung puso at kung ano man naninibihan, kanyang pangako at naniniwala, siyempre sumusunod ang mga tauhan niya sa kanya. No? So, kaya kami buong puso din ang tumutulong at ginagawa ito mga bagay ito. Yeah, I've witnessed how efficient PACC and ARTA sa Northern Luzon because I was presidential advisor for Northern Luzon. And on many occasions na kayo ay nag-conduct ng inyong region-wide mobile caravan, I was always there at nakita ko kung gaano ka-importante itong ARTA at saka yung PACC. At the time, talagang nakita natin, gumaling ang delivery of services, bumilis ang lahat ng proseso sa pag-akto ng ating mga government agencies. And yung sinasabi ni Atty. Doy, yung COVID-19 pandemic, among the ASEAN countries, the Philippines was the first to recover from the effects of COVID-19 pandemic. And because of what our government did, we continued to have positive growth. Yung ibang ASEAN countries natin, nag-suffer sila ng negative GDP during the pandemic and after pandemic, hindi pa sila umangat ng todo. Pero the Philippine government, medyo bumagsak tayo ng I think to about something like about 4% of our GDP. But then immediately umangat to 5%. Hanggang ngayon nami-maintain yung growth rate natin na 6% because the government under PRRD did very well in combating the COVID-19 pandemic. And ARTA and PACC, these are the very small agencies of government, so to speak, under the office of the President, that had contributed much in the giving the Philippines a better and stronger chance of recovering from the pandemic. At hanggang ngayon, tinatamasa natin yung growth rate na yan. Yeah, Attorney Yvette, can you please add more observations? Secretary, just to inform the public, even during the time po ni former President Duterte, nagkaroon na po ng flood control projects investigation ang PACC. In fact, dun sa 15 contractors na minention ng current administration, ni President Marcos, may dalawa doon na naimbestigahan po ng PACC. Because hindi lang po flood control projects, kundi mga seawall. Nagkalat ang seawall na projects na hawak nitong dalawang contractors na ito. Pati yung mga school buildings, no? Ang batakin niyo po ang Bicol, hindi ba typhoon prone yan? Nung bago itong mga na to, lahat po ng mga school buildings dyan, one floor lang. Di
Diba? Kasi nga, hindi pa rin yung bubong. Dito ho, under PACC, meron pong nagsumbong personally sa akin. Bakit? Kasi 5-story building ang itinayo sa isang typhoon-prone province at wala pang isang taon, bumagsak yung bubong dun sa 5th floor. Sabi ng magulang, kung buti na lang wala din yung anak namin. And, bukod doon, hindi magamit yung building. Alam niyo kung bakit? 5-story building, ilang daang milyon ginastos doon. Hindi magamit yung building kasi hindi siya compliant with fire safety standards. Papaano na-pass yung plano nang hindi nagko-comply sa fire safety standards? Therefore, nung inimbestigahan namin, bagsak yung bubong, 2 floors lang ang nagagamit at ginagamit lang siya kapag may bagyo. Hindi doon ginagamit ng mga estudyante. That was how rampant and malakas ang loob ng mga taong yun sa probinsyang yon kasi meron daw silang nasusumbungan. Nasaan yung aming investigasyon? Ano ang hinatnan nun? Nandun na po ngayon sa ODESLA, sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President. Pero sa panahon pa lang po ni PRRD, na-imbestigahan na po yung mga flood control projects na yan at mga seawall at mga kalsada. Thank you, Attorney. Ay, o nga pala. And ang PACC ho was mandated to conduct lifestyle checks. Sige, damihan mo. Motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang nagreklamo, pwede kami mag-imbestiga, which we did. Hindi lang po pinaalam sa publiko. Ganon po may puso ang ating presidente. Sabi nila, hindi siya naniniwala sa Diyos. Bilang isang PDP laban member, chairman pa namin, ang prinsipyo ng PDP, isa doon, ang pinakamataas ay theism, paniniwala sa Diyos. Ang pagbibigay ng respeto sa dignidad ng tao. Alam niyang may korupsyon, no? Alam niya sa sarili niya, sa ehekutibo, sa kanyang sariling bakuran, may mga gumagawa ng katiwalian. Pero hindi kanya ipahihiya. Idadaan ka niya sa proseso kasi meron siyang inikilalang dignidad. That is important for me as a commissioner, no? So, yan po ang klase ng presidente na meron tayo. May kinikilalang Diyos. Bakit? Sabi niya, di ba, sa Biblia, bago mo tignan ang buta sa mata ng iba, tignan mo muna sa sarili mo. Ibig sabihin, linisin mo muna yung sarili mong bakod. Bayaan niya ang legislatura, bayaan niya ang judiciary, sarili niyang bakod ang kanyang nilinis. Ilang taon na yun? Yan ho ang presidente na meron tayo kay FPRRD. Chairman Rico, yeah, please. May dadagdag lang po ako. Gusto ko talaga ito, Duterte legacy talaga to. Gusto ko makarinig ng kwento na kami lang dalawa ni Rico. Gusto ko. Naalala niyo po nung basahin ni Presidente Duterte yung pangalan ng mga congressman. Diba? Tapos sinabi niya, ito report ni Commissioner Delica to. So nangyari po nun, nagalit sa akin lahat ng congressman. Nareklamo ka nga eh. Hindi mo pwede magalit sa Presidente. So magalit ko sa bata ng Presidente. So, sinungaling yung si Greco, korap yan, patatawag namin yan, imbestigahan namin yan, kung ano sa media. Totoo yan. So, napikulo ako. Kasi 2 linggo na, tuloy-tuloy, hindi naman ako nikibo. Dahil ang trabaho ko, mag-imbestiga, mag-file ng kaso, mag-report kay Pangulo. Sabi ko, akala ata nito mga to, takot ako sa congressman. Ang wala pang congressman na pinanganganak, nakatatakutan ko. So, nagsabi ako sa Pangulo, sabi ko, boss, papaalam lang po ako sa inyo, papatulang ko na tong mga to. Dahil sabi nila, bata niyo raw sila. Kasi yung binigay kong listahan, mga sinumbong sa akin,
wala akong jurisdiction ng PACC sa congressman. Pero sa DPWH meron. Pero pag nagsusumbong na yung mga tao, kasama yung congressman. So bagamat wala kaming jurisdiction sa congressman, they now become part of our report to the President to be endorsed to the proper agency. So pag submit namin ng report, kasama lahat. Contractor, DE, DPWH, at congressman. Meron ngayon nung interview sa akin, nasabi, bakit ito? Nagsusumbong ko sa DPWH, ganyan. Sabi ko, tama po yan. Pero ang problema po kasi, ang mga DE, hawak ng mga congressman. So walang magawa ko sa mga congressman yan. Dahil pag pumalag ko sa congressman yan, patatanggal po yan. Teka lang. Commissioner Belica, pakiulit nga sinabi mo, yung mga congressman kamo ang may hawak sa mga DE. Yan po, tumpak po, hawak ng mga congressman ng DE. Kaya dapat kasama ang congressman sa emisyon. Lumaki po yun. Kinagat naman ng isang congressman, tinaway ako, sinagot ko, lumaki ng lumaki, hinihingi ngayon sa akin, biglang lumabas na, Belica, put ako shut up. Nilalabas niya sa dyaryo. So bumalik ko sa akin ng reporter, sabi, sir, sabi ni congressman ganito, kung wala ka namang sasabihin, tumahimik ka na. Sabi, ilabas nyo rin yung mga Belica should name names. So sabi ko, talaga naman papangalanan ko abangan nila. So hinihingi ngayon sa akin ng kongreso yung mga pangalan. Ang sabi ko, ilalabas ko ang pangalan, pero ibibigay ko kay Digong dahil wala akong mandato na mag-report sa inyo. Sa presidente ako nag-report. So kung gusto nyo makuha information, kunin nyo sa Pangulo. Pumunta kayo sa Pangulo. Eh di pumunta ko sa Pangulo. Tapos, nagpadala ng tao sa akin. Uminit na po ang sagutan namin, issue. Ang sabi kong ganon, alam nyo kayo, kung meron kayong problema sa akin, patanggal nyo ako kay Digong. Pero huwag kayong magagalit sa akin kung ginagawa ko ang trabaho ko. Ngayon, kung may problema kayo sa akin, at meron kayo talagang gusto mangyari, gawin na natin ngayon. Diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon, sabi ko. Dahil wala pang pinapanganak na congressman na katatakutan ko. Dahil kung akala nyo, na kaya ako nandito, dahil si Belica sa politika lang yan, kaya ganyan. Yung politika ni Belica, nagpanting po ang tenga ko. Nung marinig ko, politika lang ni Belica. Kung akala niya na politika ito sa akin, sabi ko, buhay ko ang tinataya ko rito. Sabi ko, ngayon, kung meron kayong gusto mangyari na ako, gawin na natin ngayon. Ngayon na! Awa ng Diyos, walang pumalag. Tapos puntahan ko, si Bakin si Belica. Pero may potential po kami. Si Bakin si Belica, nagpaalam na ako kay Pangulo. Sabi ko, boss, papatulang ko ng mga to dahil nasusobrahan na po ako nakalatat ako sa kanila. Tinatawag ako ni Digong. Wala naman pakialam si Digong sa ganyan. Sabi niya, wala akong jurisdiction sa Congress. So tumahimik na ako. 2 weeks later, pinirmahan niya yung budget. Yung pala, inaantay lang niya mapirmahan yung budget. Pagsala nung, yung report ni Greco, nandyan, sabi sa mga congressman, pag nandun ang pangalan niyo, basahin ko kayo. Binasa nga. So, galit na. Natawag ako ni Digong. Ano ito pinatawag ni Digong? So, doon sa music room, pinapunta ako doon. Wala akong tao. Ang forma ko kasi pag pinatawag kayo ng Pangulo noon, ang forma noon, ito upuan niya, walang mesa. Tapos saan siya maupuan? So, walang mesa. Siya ang bosyo. Pagdating ko ron, pasok siya, pinalabas lahat ng tao. Sekretaryo, bodyguard, lahat, media, everybody out. Tapos tanda ko po, siya ang nagsara ng pinto. Tapos, tumalikod sa akin. Sa height po ng kontrobersya nung away ng Kongreso. Sinara niya. Tapos kumikot sa akin. Sabi gano'n, You are doing great! Hindi isang approve, dalawang kamay, you are doing, ginano sa mukha ko. Di, tawa naman kami. Sino pa mga korap dyan? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, ito pa po. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Ano bang nangyari sa buhay? Wala nag-report eh. Boss, wala eh. PI na yan, sabi niya. Alam mo,
Ito, sinabi niya sa akin, dalawa lang po kami, walang tao. Mamaya sumunod na si Senator Bong. Pero nahuli si Senator Bong kasi meron siyang mga inaayos sa labas. Sabi niya, alam mo, kung nandyan ang anak mo, magre-resign ako ngayon. Sabi sa akin, hindi ko, magre-resign ako. Hindi ako kamibo. Tapos, inayos ang kwento. Tapos dumating na si Senator Bong. Tapos, sabi ni Senator Bong, boss, kaya nandito si Greco dahil nagkakainitan na sila nung ilang mga congressman. Naghahamunan na eh. Kasi, nung basahin mo yung listahan, binanggit mo ang pangalan niya. So, galit ngayon lahat sa kanya. Then, na-realize ni Digong yung error. Bakit pag binabasa niya yung drug list, hindi naman niya sinasabi na nag-report si Bato, o yung mga general, mga kamel. Nung basahin yung corruption list, sinabi nag-report si Greco. So, galit lahat ni Greco ngayon. Yan po, kaya nandito si Greco kasi nagkakalit. So, na-realize po ni Digong yung nangyari, ay oo, parang gano'n ba yung, o nga, hindi ko dapat sinabi. So, gano'n ni Digong po, from his chair, lumipat sa tabi ko. Ako, tahimik na naman ako. Oh, ano? May problema ka? Oh, wala po. Mali ba ginawa ko? Hindi boss, tama ang ginawa mo. Lahat ng gawin mo tama, lahat ng sabihin mo tama. Basta sinabi boss, gawin mo na gawin, tawa para sa akin yun. Tawa na tawa si Digong. Itong bata ako, magaling pa sa kernel to eh. Sabi, hindi boss, sabi ko, hindi boss, ganito. Patatawag daw po ako sa Kongreso. So, anong gagawin ko? Pupunta po ba ako o hindi? Commissioner pa lang po ako noon, so undersecretary. May order siya noon na pagka-cabinet member, sekretaryo, hindi pupuntang, pag hindi niya binigyan ng clearance, hindi pwedeng patatawag ng Kongreso. Hindi pa ako chairman noon, commissioner pa lang. So sabi ko, boss, ano ba, pupunta ba ako? Sabi niya, ikaw, pumunta ka doon. At pagdating mo doon, sabihin mo lahat ng alam mo. Pasabugin mo, huwag kang magtatago. Kung anong sinabi mo sa akin, yun ang sabihin mo sa kanila. Paputukin mo. Sabi ko, sige boss. At pag nakita mo sila, sapakin mo. Sabi ko, sige po, sasapakin ko po. So, tanda po ako noon. Sasapakin ko talaga itong mga to. Dahil pag hindi ko sinapak ko, sisingin ako ni Digong. So, ito na po. Anyway, hindi ako pinatawag ng Kongreso noon dahil ayaw ni Digong. Hindi pa kailangan si Greco. Nagtatrabaho lang yan. So nakikipagkaibigan ngayon sa akin, lahat na nagmumura sa akin, nakikipagkaibigan. Hindi ko pinansin lahat, humingi ng appointment. Hindi ko binigyan lahat, busy ako, wala akong natatanggap. Hanggang pumunta ng Office of the President, humingi ng appointment sa akin dahil gusto rin magpa-investiga sa akin. Wala na kami jurisdiction po yung pisa. Sabi ko, huwag na kayo mag-usap sa akin dahil sumagot na lang kayo sa padadala sa inyo, kung ano man padadala sa inyo. Nung kayo magpaliwanag, wala na tayo pag-usapan, binigay ko na lahat. Wala ho akong pinapasok, ayoko makipag-usap. Finally, ginawa ng isa, pumunta sa Office of the President. Yung Office of the President, sa kakulitan, tumawag sa akin. Under ako ng Presidente. Yung utos nila, susundin ko. Napa-oo po ako. Sabi ko, sige po. Kakausapin ko na. Pagbaba ko ho ng telepono, hindi ko na ho tinawagan, hindi ko na rin tinausap, hindi pa rin nakapasok sa akin. Ang nangyari po noon, tinigilan po kami ng, ang point ko ho, noon, pati Kongreso, may dapat na huli sa korupsyon. Ay, baliktad na po eh. Ngayon, nag-aalap PACC ng Quadcom. Pero ang meron sila, na wala kami noon, sila kaya nilang magsalita sa media araw-araw, kami ho, bawal kami noon eh. You have to finish your investigation properly, file it in the proper court, ombudsman, and submit your report to the President. And then it's the President who will decide what to do with your case. So napakaganda po nitong ginagawa nila sa Quadcom kung gagamitin po nila sa tama. Pero wala po ako nakita sa Quadcom na tinawag nilang hindi politiko. Puro politiko ang iniimbestigahan nila. Bakit hindi sila mag-imbestigahan ng talagang congressman? DPWH, di ba? Bureau of Customs, BIR, yan ang natawag-tawagin nila. Huwag na yung flood control dahil damay sila rin eh. Dapat ibigay nila sa iba eh. Hindi ko masasabing guilty sila, pero ibig sabihin,
lumalabas sa mga investigasyon ngayon, sa mga issues ngayon, damage sila eh. Kung totoo yun o hindi, we give it to the court. Pero yun Yeah. Tama si Chairman Bertigaya. Yan ang position nga ng PDP. Doon sa ipinalabas natin na position ng PDP tungkol sa ongoing investigation dito sa issue ng flood control projects and other infrastructure projects na dapat it should not be Congress ang lead agency that will investigate this matter. Kasi merong ng allegation, merong insinuation, or merong suspicion na yung district engineers at saka regional directors ng DPWH, they only follow orders from some members of Congress. Hindi nila lahat, some members of Congress. So it would not be good if, sabi nga ni Mayor Benji Magalong, hindi magandang tignan na yung criminal, siya mismo ang mag-iimbestiga sa sarili niya. It's going to be, hindi lang conflict of interest yan or what. So, yun ang position ng PDP Laban, which was resoundingly aired by Attorney Topacio, our deputy spokesman ng PDP Laban. Yeah. So, anything more, General Kita, you have anything more to add about this issue of ease of doing business na isa sa napakalaking legacy ni Tatay Digong that really not just paved the way but institutionalized good governance in the Philippines. At last, for so many years after the implementation of the 1987 Constitution, nagkaroon ng pagbabagong pananaw ang mga tao, hindi lamang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, na tumaas talaga yung paningin ng ibang tao sa gobyerno ng Pilipinas from 2016 to 2022. Hopefully, magtuloy-tuloy sana ito, na itong legacy na ito. Dahil in place na lahat yung mga batas at mga proclamations and executive orders na pwede lang i-tweak ng konti, baguhin at improve kung kinakailangan. Pero may binabanggit kanina si Chairman Bertica, yung plano na naman nilang baguhin ang saligang batas at nabanggit niya tungkol nga dyan sa federalism, which is really one of the principal reason why we have PDP Laban existing as a party, kasi yun ang isa sa ating primary mission or goal ng PDP Laban, to establish eventually a federal system of government. But yung akin kasi as one of the constitutional reformers and advocates of changing the Constitution, federalism cannot be done outright. So I have proposed this as early as 2005, yung evolving federalism. The evolving federalism, meaning we have to strengthen autonomy of the local government units in the country. Si Greg, Chairman Bertica kanina, binanggit niya na one of the ways that Congress can do now in the 2026 budget would be to allocate more resources to the local government units and let the local government units implement these infrastructure projects that have immediate impact to the community. Binabanggit niya yung Economic Development Council from the barangay going up to the regional level, up to the national level. That is the meaning of autonomy. When you give the government powers and duties to perform, give them also the financial support and make them accountable for whatever funds that would be coming from the national government. Because that is the real meaning of people empowerment. That's the meaning of people empowerment. People empowerment is not just giving them this power. They have to be likewise accountable for whatever power that you are going to give them. And siguro kung babaguhin natin yung Constitution, if you have to change the Constitution, and there is a proposal in the House of Representatives, which I think may gain traction, that is to call for a constitutional convention. Pero kung ang purpose lang naman ng constitutional convention, as aired already by the proponents in the House, is merely to correct mga minor grammatical error, why call a constitutional convention? Kaming mga lawyers, pag sinabi mong constitutional convention yan, you're talking of complete overhaul, revision of the Constitution, more particularly touching on the, not just the economic provisions, not just only the civil rights provision, but more importantly, the structure of government. The structure of government. Because that is the very reason why you're going to call a constitutional convention. Pag nagagastos ng bilyong-bilyong piso sa eleksyon pa lang
ng CONCON delegate and in the operation of the CONCON acting as an assembly to draft the constitution to be ratified by the people in a plebiscite, that would entail the government enormous sum of money in order to come up with a draft constitution. Kung ang babaguhin mo lang explain mo lang yung fourth wheel, o kaya i-correct mo lang yung mga grammatical errors sa mga sentences ng constitution, I don't think it's worth going to a CONCON if the purpose is only that. Unless, ito yung unless, there is a hidden agenda. What is the hidden agenda? Is it an agenda that they will perpetuate themselves in power beyond 2028? Yes. Yeah. That is Manatili sa something that we pwesto. are going to take a look at. Okay. So anything more? Wala nang masasabi. So, Attorney Lloyd, sa part. Yeah. Actually, kasi para sa lakang post, no? Tawag ang Jack na awatan. Jack Mawatan. Hindi ko maintindihan. Pag Jack Mawatan, hindi ito ano, Jack Mawatan din ta. Hindi ko maintindihan yan. Yan. Sabi, dito sa mundong mapag-ilang, ang hustisya paano makamtan, yung nailuklok na inaasahan, hindi ka man lang pakinggan. Agad-agad kang papatawan, ganyan ba ang kalakalan? Buhay mo'y sadyang nakalaan, tumulong sa inaapit na hihirapan. Likas na makatawat makakarungan, hangad lagi ang kapatiran. Kaya naiganyo kang malibihan sa iyong mahal na pamahalaan. Tunay na hindi maintindihan ng iba ang pananindigan. Ang batas walang kinikilingan ay apo di na mauwatan. Tayong lahat may sinumpaan sa ligang batas ay ipaglaban. Aligantunin ay isa kataparan, dapat sundin ang puso't isipan. Tinipad ayon sa katotohanan ang batas ng buong katapatan. Tunay na hindi maintindihan itong mga ibang nahirang. Mga mali na nga pinagpipilitan ay apo Jack Maawatan. Kapag hindi kayang awitan ang gusto na maling paraan, mananakot at nakakasuhan, dadakpin at iaalay sa dayuhan. Itong mga naghahari-harian ang tunay na sala sa bayan. Tunay na hindi maintindihan ba't sila nagkakaganyan dahil pa sa pera-pera lang ay apo Jack Maawatan. Ang sabi ng banal na kasulatan, papalain ka ng katotohanan, manalig dahil sa kalaunan, pangalan nila kanilang iniyakan, Panginoon, ganap na nililisan, ito ang dapat panghawakan. Maling gawain ay binabalikan sa takdang araw, huhusgahan. Doon sa apoy na dagat-dagatan, sisigaw sila ng Jack Maawatan. Yan. Parapukan natin yung magandang one na binigkas ni Attorney Bigas. So, parapukan natin itong ating mga panelists na nagbayang sa atin about good governance, ease of doing business, at saka about anti-corruption drive. Yan. Si Chairperson Asta naman. Pakinggan natin. Oo nga, nagpapasalamat ako sa iyo kasi kanina pa ako hindi pala ako nagpakilala sa sarili ko, no? Buti na lang pinakilala mo. Anyway, we would like to thank, of course, our resource persons. Yung nauna kasi yung mga oldies kanina, masyadong nagmamadali. May mga biyahe pa, always talaga youngest. Baka pagalitan ako, hindi na ako siputin sa next. May we request for our Vice Chairman to come over the platform, Vice Chairman Alfonso Cusi, and also the Acting Chairman dahil ang ating pinakamamahal na Tatay Digong ay nasa aid pa. And alam ko na sobrang saludo tayo sa kanyang ginawa. Nakita niyo naman yung mga discussions natin ngayon. And may we request also Ka-Biong and Ka-Bernie Ang, the NCR Regional President, to come here and award this certificate to our Napakasimple talaga ng secret. Uy, ang yaman yan. Attorney Garin, Secretary Deputy po si Secretary General for NCR and the Regional President for NCR, Bernardito Ang, to award this certificate. May I just read the citation?
in grateful recognition for your valuable contribution as resource person to the Revisiting the Duterte Legacy Forum held on August 21, 2025 at PDP Headquarters, Santa Mesa, Manila. Your insights and expertise greatly enriched the discussions and contributed to the success of the event presented this 21st day of August 2025 at PDP National Headquarters, Santa Mesa, Manila, signed by the National Vice Chairman Alfonso Cusi and the Secretary General Attorney Wendell Avisado. First certificate is awarded to General Carlos Kita, retired. Ay, teka doon ka, sir. Sa harap, sir. Sa harap ka. O, Domi, pakiabot ng ating ano. Ayan. Doon ka. Ayan, ayan. So, please witness the awarding of the certificate. Of course, to Attorney Yvette C. Contacto. And Attorney Eduardo Bringas. And also for Greco Bellica, dalawa yung kanya because of her other support to the event. Dalawa. Hindi ko nababasahin para hindi ano. Baka maraming pumila sa'yo. Ayan. Okay. Picture mo na sa harap lahat. Mga awardees. Dito kami sa kabila. Yan, dito kami. Tama kami dyan. Master namin sa City Council. Ayan. Oh, PDP feast. Ito para sa administrasyon. May bagong hand sign si Brian. O, natuwa kayo?